family. Hindi na ba ni Lord? Iba yung plans ni God, which is sovereign siya. Eto, instant Gusto niya family. talaga ng baby. Instant family po. Mahal ka talaga, no? Mamahalin niya, hindi lang ikaw yung kabuuan. Yes, actually, Package deal. Package deal. Grabe yung pagmamahal niya sa kids. Tsaka siya nagdidisiplina sa mga bata. Pinapayagan mo siya sa ganong act. Kasi ako kasi talaga, Ate Tin, as a breadwinner na parang naging mom and dad ako eh. So wala ko ibang ginawa kundi magtrabaho, mag-isip ng next na gagawin ko, ano pang gagawin ko para mabuhay kaming lahat. Ayun lang yung paulit-ulit na meron ako. So wala na akong time magalit sa mga bata. Parang yung galit ko sa mundo, hindi ko kayang ibigay sa kanila. Kahit na may mga nagagawa silang mali. Kaya napapaiyak pa ako ng anak ko. Kaysa ako ang nagpapaiyak sa mga anak ko. Kasi di ko kaya ngang ibigay sa kanila yung burden na meron ako. So, ngayon na dumating si Ray, talagang may partner na ako na siya yung magdidisiplina, siya yung mag-e-explain, kakausapin niya, and tinuruan niya talaga ako in so many ways kung paano lang piliin yung tama. So, nung na-meet mo yung mga anak niya, anong naramdaman mo? Lalo ako nabuo. I feel na accepted. Kasi yun talaga yung longing ko even before. Kasi nga po, madalas nagka-travel ako. So, lone wolf yung dating po. Ngayon na meet ko yung mga kids, manalo, matalo, maganda laro, pangit laro, ang tingin pa rin nila sa Superman. Ganun ano? Pwede as a mom, pag narinig mo, Grabe yung ano ko, wala akong nagawa. Alam mo yung parang, anong gagawin ko? Siyempre, single mom ka, tapos takot ka na baka itong pinasok mo na namang relasyon, maka-apekto na naman sa kanila. Especially with Lucas. Kasi si Lucas yung mas matured eh. Si Lucas yung mas nakakaintindi na. Yeah. And nakita ko yung Sobrang pain talino. na nangyari rin sa kanya before. Kasi nung talagang nasasaktan ako before, siya ang araw-araw nag-check sa akin. Tapos siya yung mag-o-open at binubulungan niya pa yung kapatid niya. Call Daddy Ray. Siyempre nanay ka eh, tas alam mo na wala silang ganun. Ang sakit sa puso. Tas ako lumaki din akong wala akong tatay. So alam ko yung pakiramdam na sabik ka sa tatay. Yung gusto mo may tatay na nandiyan dyan na magsasabi sa'yo, lalambing sa'yo. So naiintindihan ko. tsaka ikaw din, di ba, parang you're longing for a family dahil ngayon nangyari sa parents mo. Apo. I grew up in a broken family in a sense na rin. Kasi nag-divorce sila 8 years old po ako eh. Kaya napadpad ko yung sister ko sa LA. And then ako naman sa dad ko sa Memphis. But ayun, kaya goal ko po talaga is a whole family. Galing diba? Parehas kami galing sa Family broken. talaga. Pero dito mo makikita, just because you came from a broken family, you don't have to stay broken Exactly. for the rest of your life. Di ba? Exactly. Hindi habang buhay pwede kang maging broken. Kaya mong baguhin ang sarili mo. Kaya with the decisions. Kasi di ba, as a guy, may mga guy na minsan kung galing sila sa broken family, broken, childhood, nagiging excuse nila Yes, yun po. to have a broken Yes, po. attitude or wala ganito ako ganito nakalaki ako Siguro kaya hindi siya ganun. Kasi kung paano yung faith niya kay God, tapos kinukwento niya sa akin na teenager pa lang siya, ilang years na siya nag-church, na-meet ko yung pastor, na-meet ko yung council niya. May council kasi siya. Godly council. So lahat ng nasa church, na-meet ko kung paano siya pinapayuhan. So, ibang-iba talaga Ibang-iba talaga. Ibang mundo As in, talaga. ibang mundo. Sinasabi ko rin sa kanya yon na parang fit ba ako dito after lahat ng mga meron ako ngayon na hindi ko pa mababago agad-agad. Sinasabi niya, kaya nga gusto kita ilapit kay Lord. Kasi gusto ko makilala mo siya para mas maging okay tayo, maging okay ka. Siya yung pundasyon talaga. Siya yung maging pundasyon ng relasyon. For me ang ganda nung meron kang faith. Kasi parang yun yung nagtuturo sa'yo kung paano mo mahalin yung anak mo. Correct. Paano mo mahalin yung partner mo. Oh. Paano mo i-lead yung family Yes mo. po. Kasi hindi ka pwede mag-rely doon sa sarili mo lang eh. Pero kung Exactly. may magbibigay sa'yo ng tamang direksyon, Yes po. diba, dadalhin yung buong family. Siya ang nagtuturo sa'yo. Oo. Tsaka pinigyan niya ako ng Bible nung birthday ko. Ganyan siya. Siya din nag-download ng Bible app para everyday may verse sa phone ko. Pag nag-aaway kami, mag-pray ka. Talaga? Sabi ko, Bel, kailangan ko lang mag-pray muna. Wait lang. Oo, ganun siya. Pray lang muna ako. So, paano nyo hinahandle yung inyong relationship na public figures kayo? Kasi open to public yung buhay ninyo. Yes po. Diba? Sinishare nyo Yeah. yung iba, may mga ibang Yeah. hindi kayo sinishare. Pero base dun sa sinishare nyo, ang tingin na ng tao, kilala na nila kayong dalawa. Alam Yeah. na nila Tama, sobra. tama. So, paano nyo hinahandle yun? Well, si Bel naman kasi, Bel tawag ko sa Bakit Bel? Beloved. Beloved. Akala ko And dahil Bel din naman kapatid. favorite niya eh. Beauty and the Beauty and the Beast. Beast. Pero yung pagka-Bel, B-E-L. BL. When it comes to Bel kasi, more on social media siya. She's more out there kasi nga sa work niya. Work. Apo, lalo na pag
sa vlog niya. Sinabi ko sa kanya, yung difference with me is parang akong skilled worker. So regardless of if the media likes me or not, basketball pa rin po trabaho ko. Dito ang Apo. bread and butter mo. Apo, kumbaga. So, ang role ko po is to support her and to protect her. Regardless of yung opinion po nila sa relationship namin, God-driven naman po talaga. Yun po yung fundasyon. And as long as na-honor ko po yun. Actually, naging recent issue din Yeah, yung issue kay namin Bea. yun. Alin? Yung Yung kay public Bea. na yan. Yung public Yung po. online. Yung Kasi online grabe po. yung mga articles talagang hindi ka na nila tatantanan. Si Bea kasi, sobrang sweet na bata naman kasi talaga si Bea. Yes. So si Bea, nagkikis sila. So ako yung parang tinarget ng tao na parang hindi mo pinoprotektahan yung anak mo, ganyan-ganyan. Tapos naging issue sa amin kasi sinabi ko kay Ray kung ano na yung mga nababasa ko na parang nagiging masamang nanay ako bigla dahil Naapektuhan yung sinasabi relasyon po concern namin. lang daw. So naapektuhan yung relasyon naming dalawa. Sinabi ko sa kanya na, Daddy, laylo na muna yung pagkikis, ganyan. May one time na gusto i-kiss ni Bea si Ray, pinipigilan naming dalawa. Yung Yung mata mukha niya, ng grabe. ng bata, grabe. Feeling Para na siyang feeling niya na-reject siya. Tapos sumasagot siya, pero yung mata niya umiiyak na. Kasi hindi pa makomprehend ng... Hindi Nung niya bata. makaprocess. Walang mali siya sa Walang mali bata siya eh. Wala rin mali siya sa kanya. Diba? Yun Dahil na nga comment po ng eh. tao yun, yung parang nangyayari sa amin, pamilya na kaming nasasaktan. So, for me din naman po, unfair kasi siya. So, hindi ko pwede kiss si Bea. Pero pag nagkaroon kami in the future, God willing, na anak, pwede ko po i-kiss. Babalik po si Bea, sabihin niya, ba't hindi ganun kasweet si daddy sa akin? So, ganun din. Parang may fine line na naging, may differentiate po. Oh, yung So, palang nagiging challenge. unfair. Oo, Yun po nagkaroon- yung more yung challenge nun. Kasi gets ko naman po na madaming gusto protekta kay Belle, pero what you don't know is, yung burden mo, pati yung sakit mo, naipapasa mo sa iba. Na wala naman pong problema. Sad to say, napagdaanan niyo po yan, and I'm sorry about that. Pero iba po yung sitwasyon po ngayon. And And hindi naman ipapakita yun public kung may ganong mali siya or intention. Sa si Bea talaga, malambing lang siya. Yes. Kahit sino kinikis niya. Pag ibang tao kinikis niya, walang say yung tao. Pero dahil si Ray yung tumatayong daddy ngayon, tapos ang kino-comment yung, hindi naman siya totoong ama, pinapahalikan mo, ganyan. Kaya sinabi niya na, paano kapag tayo nagkaanak, Bel, pwede ko i-kiss, tapos si Bea, lalapit sa akin, bakit ganun si daddy? Diba? Ang hirap din. Ang So, hirap. laking picture Kasi po. Sa paano mo feeling nila may ibabalanse? say sila sa buhay mo eh. Sinubukan namin na pigilan, pero mas hindi namin pala kaya. Kasi mas nakikita namin nasasaktan yung bata Yes. eh. Mas pipiliin ba namin masaktan yung bata kesa kami? So kami na lang. Kung anong gusto niyo sabihin, kami na lang magte-take nun. Pero hindi namin i-involve yung mga bata. Oo, no. So, yun yung challenge sa ito po relationship. talaga yung challenge. Nasinabihan ko na rin naman na Madami parang... iba't ibang voices Ngayon, talaga. ayoko na lagyan ng wall yan. Hayaan na natin. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ako masamang nanay, hindi tayo masamang magulang sa kanila. Kasi ginagawa namin lahat para sa kanila. Anong nabibigay ng relasyon na to sa inyong dalawa? Like, ikaw, Ray. First of all, it gives me family. So, I can't imagine losing all three of you. So, sobrang blessing na sa akin nun. And second, Fear mas niya napapalapit talaga ako kay God. Kasi nga, sa relationship namin, you learn to extend patience, you learn to extend love, discipline children the right way, and maging leader, kumbaga. For me, doon ko nakukuha yung fulfillment, pati yung joy and purpose sa buhay ko. Kasi sa career naman po, na ako I feel comfortable na-achieve ko na po yung gusto kong ma-achieve. Now, nasa chapter na po ako na focus po talaga sa family. Wala na akong mahihiling, kundi ma-maintain lang namin kung ano yung meron kami ngayon. Yun lang. Pagpe-pray ko lang na sana hanggang mag-last to forever. Yun lang ang hinahanap ng isang babae sa isang relationship. Mananahimik ka ni. Security. Bigyan mo lang Kasi kami ng security, loyalty, honesty. Kahit na nga pang-apat yung love eh. Oo. Yes. Bigay mo lang tatlo. Actually. Kasi kaya yung love, pag nagawa mo tong tatlo, yun na yung sign na love mo kami. Diba? Yun na Yes. yung sign Wala ka nang hihilingin. Yes. Yan ang magbibigay sa babae ng peace of mind. So, paano mo i-define ang love ngayon at this stage of your life? Ay! Di ba? Ako, Paano para may- sa akin talaga, love is peaceful, life para sa akin ngayon. Kasi nung time na may love ako, pero wala ako sa peaceful place, kinakain yung buong pagkatao ko eh. Nadadala ako sa hindi ko alam kung tama pa ba to. Nagiging maling tao ka. 'Di ba? Kasi walang peaceful Lumalabas na... yung worst in you. Yeah, yun talaga yun. Ngayon na parang nasa kung paano niya gawin, labas ako na hindi ko, asan siya, ganyan. Alam kong hindi ko kailangan hingin kung ano yung mga ikaka-TH ko.
Peace of mind talaga ate, tama ka. Kapag meron nun, wala na. Ibibigay niya sa'yo, okay ka na eh. O kasi napagdaanan mo na yung crazy in love. Ngayon, ano na siya? At peace in love. Yeah, at peace in love. Yun ang hinahanap ng babae. So, may pressure ba for you? To be honest, hindi naman po pressure. Actually, blessing nga po kasi talaga. So, as long as I can prioritize her and the kids and make sure na sinusuportahan ko sa at pinoprotektahan, then the rest will follow na lang po. Tsaka ayaw niya tignan yung past, ayaw niya tignan yung future. Gusto niya yung kung ano lang talaga yung nangyayari sa present. Mas live in the moment. mag-focus, yeah. Lagi at the moment, anong dapat gawin sa mga bata, sa atin. Live in the moment because this moment is going to be your past and this moment will determine our future. Yes. Diba? Yung ginagawa nyo in the present, ang magsasabi na, dito tayo papunta. Tapos ito yung mga moments na babalikan mo na, oh, happy moments natin. Yeah. Nagiging core memory. Yes. So, ikaw ang tatanungin ko, Ray. What do you consider is important in your life right now? Right now, number 1 ko parati sinasabi ko is God. Number 2 is family. Pag nagde-decision po ako, yun po ang scale ko po. Hierarchy. Yun yung moral Yung- compass ko po talaga. Kasi at the end of the day, many are plans in a man's heart, pero it's God's plan that prevails. Just continue to have faith in the Lord sa plan niya. Okay naman mag-plan, but know your direction, know your purpose talaga. Iba na talaga ang mga wisdom talagang nakukuha natin kay Ray. Feeling ko lumakas yung pagkabobita ko malala. Yung siya yung partner ko. Pero kampante ako kasi hindi niya ako ginajudge eh. Tanggap na tanggap niya buong pagkatao ko talaga. Hindi talagang good influence siya sa'yo. Sobra talaga. Diba? Pati yung relationship ko sa work, sa friends, ngayon, parang nagkakaroon ako na